mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, pwede na po tayong tumayo. At bago ka tumayo, pwede bang ngitian mo muna yung katabi mo? At sabihin mo sa kanya, masaya ako na nandito ka. Ayan, alam kong excited na tayong lahat na papurihan ang ating Panginoon. But before we start, imbitahan muna natin ang kanyang presensya. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you sa pagkakataon na ito. That Lord, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan sa mga oras na ito. That Lord, we continue to acknowledge, Panginoon, na kami, Panginoon, ay wala kung wala ka. Kaya sa pagkakataon na ito, Lord, we ask for your presence once again to be in the midst of us. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na muli mong katagpuin ang bawat isang naririto. Sapagkat, Panginoon, tanging sa presensya mo lamang namin natatagpuan ang tunay na kagalakan at kalakasan. And right now, Lord, patuloy ka naming dinadakila sa lahat ng kamanghamanghang bagay na patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay. Kaya sa pagkakataon na ito, Panginoon, kami ay magdidiwang, kami ay magpupuri dahil dakila ang iyong ginawa sa aming mga buhay. And right now, Lord, patuloy mo pong ipaganda ang puso ng iyong mga anak sa pagpupuri at paglilingkod. Panginoon, anumang dala-dala nilang mga problema, anumang suliranin, Panginoon, ang nasa isip nila, Lord, we pray for your presence, O God, na i-consume ang lahat ng mga ito. That, Lord, allow us, O God, to once again encounter your presence. That, Lord, we pray for an open heaven in this place. And, Lord, once again, dalangin namin na samahan kami ng iyong mga anghel sa lugar na ito. And right now, Lord, handa na po kaming magpuri, Panginoon, at itaas ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Come on, church! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating Diyos at siya'y purihin. Sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, mapipilag sa pagsubok, pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Church, sabi sa Bible in the book of Psalms, na tayo ay mga anak ng Diyos at siya ang ating pastol, kailanman hindi siya magkukulang sa ating mga buhay. Kaya sa araw na ito, with faith, sabay-sabay nating ideklara na may pananampalataya ang kanyang salitang sinabi sa ating mga buhay. Come on, church! Once again, Nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y lagi na ay matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, iilag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, di magkukulang sa pagka, at higit pa sa biyaya mo'y sagana at umapaw sapat na, at higit pa sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na.
pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw'y mabuti, pagkat ikaw'y mabuti. Tumawa ang aking pastor, di magkukulang sa panahon. At higit pa, biyayang mo'y sagana at umapaw sa banal. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Tumawa ang aking pastor, di magkukulang sa panahon. At higit pa, biyayang mo'y sagana at umapaw sa banal. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Higit pa. Come on, church! Purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Purihin ka. Hallelujah! Hallelujah! Father, in the mighty name of Jesus, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyong trono sa pagkakataon na ito. For Lord, your presence is heaven for us. And right now, Panginoon, patuloy kaming nagpapakumbaba. Nilalapit namin na aming mga buhay sa iyong harapan. At ito ang aming dalangin, Panginoon. Tanggapin mo ang aming papuri. Hallelujah. Let's sing, worship Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. We're hope. Jesus. Church, taas natin ating mga kamay. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya
in this moment, nananampalataya at naniniwala kami na dininig mo, Panginoon, ang papuri ng iyong mga anak. And right now, Panginoon, dalangin naming patuloy mong kilusin ang aming mga buhay. Patuloy kang gumawa pa, Panginoon, ng mga dakilang bagay sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord, na maihayag ka pa namin sa lahat ng mga taong aming makikilala at mga kakilala, Panginoon, na magliwanag kang patuloy sa aming mga buhay. That, Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay. And right now, Lord, patuloy kami, Panginoon, nananabik, Panginoon, sa iyong mga gagawin pa. At sa pagkakataon na ito, Lord, dalangin namin na ipaghanda mo ang puso namin, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Hayaan mo, Lord, na maging matabang lupa ang puso ng bawat isang naririto. Sa gayon, O Lord, hindi lamang namin mapakikinggan, Panginoon, ano man ang aming maririnig, but Lord, ito ay tatamo sa aming puso. Ito, Panginoon, ay lalago at makikita ang bunga, Panginoon, sa aming mga buhay. And the people that surround us, O God, will testify na ikaw ang Diyos sa aming mga buhay. And right now, Lord, patuloy namin, Panginoon, na inilalapit sa iyo, Panginoon, ang pakikinig ng iyong salita. Patuloy mo, Lord, na kilusin ang bawat isang naririto. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, nag-enjoy po ba ang lahat sa presensya ng Diyos? Manatili po tayo ngayon sa presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng kanyang lingkod, our man of God, Pastor Prince Jules Harris. Kaya manatili po tayong nakatayo, mga kapatid, at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa napakagandang araw at pagkakataon upang matuto, makareceive ng iyong salita bilang pagkain ng aming kaluluwa hanggang maapektuhan lahat ng area ng aming buhay. I-bless niyo po lahat ng nakikinig ng iyong salita. I declare and I pray na hindi lamang kami tagapakinig, kundi kami ay tagatanggap at ang hinahayaan namin, inaalaw namin ang iyong presensya, ang iyong salita ang magbago ng aming buhay. Purihin ka, Lord. Dakilain ka. Samahan niyo po kami, Holy Spirit, sa aming pagbulay-bulay ng iyong salita sa aming buhay sa araw na to. Ano man, Panginoon, ang area na dapat maliwanagan, hayaan mong lagyan ng liwanag. Ano man, Panginoon, ang area ng buhay namin na kailangan ng asin, malagyan na ito ng asin upang magkaroon ng gamot, Panginoon, lunas sa mga bagay, Panginoon, na hindi ayos sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, O God. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak sa mga oras na to. Sa inyo po namin tinataas lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Pwede na po tayong umupo, mga kapatid. Ang ating pong topic ngayon ay From Comfort to Conversion. The Journey of a True Believer. Sa message po natin ngayong araw na to, ay 4 po na C ang ating titingnan para madali po siyang matandaan. 4 na C po. Una, ito yung comfort. Susunod ng comfort, conflict. And then from conflict to communion, communion to conversion. So from comfort to conversion, ang gitna nito, conflict at anong communion. Ang Christian life ay hindi lang po ito isang event. Ito po ay isang journey. Sabihin mo nga, journey. Isang paglalakbay. At hindi lang po ito tungkol sa itinaas mo ang iyong kamay, nagpasya kang tanggapin si Jesus sa iyong buhay. Kundi, ang pagsasaayos ng ating buhay, kung sino na po ba ang namumuno sa atin, sa puso natin ngayon. So hindi lang ito yung pagtanggap, kundi kung paano nanatili at inalaw na maghari ang iyong tinanggap. Kasi po marami po ang nagsisimula
kay Jesus. Maraming tao na tinanggap si Jesus. Ang kanilang panimula si Jesus. Ngunit iilan po ang nanatili sa Kanya. At iilan lang yung mayroong tunay o real conversion ng kanilang buhay. Hindi nangulugan na tinanggap mo ay converted ka na. Ang conversion ay mas malalim kaysa pagtanggap. Kaya ngayong araw na to mga kapatid, ay gusto kong ilatag sa inyo ang isang malinaw at biblical na progression ng isang mananampalataya. Isang journey na lahat tayo ay dadaan dito. Lahat tayo. Walang Kristiyano na hindi dumaan dito. Lahat dadaan. Ulitin ko, una, yung comfort. Sa comfort kung saan ikaw ay inanyahan ni Jesus na lumapit sa Kanya. At sa sunod, yung conflict kung saan may confrontation, kino-confront ka ni Jesus. Pangatlo, after ng conflict, ikaw ba ay mananatili? Ito yung communion kung saan ka nanatili kay Jesus sa kabila ng confrontation. At ang communion na to maghatid sa atin doon sa real conversion kung saan siya ang naghahari na sa atin. Kasi po maraming sumusunod kay Jesus dahil lang sa comfort. Pero ang tunay na conversion ay nangyayari lamang kapag si Jesus ang inaalaw natin o pinayagan sa buhay po natin na tayo ay manatili sa kabila ng conflict at tayo ay mananatili sa communion at tayo po ay converted totally, truly dahil isinusuko po natin ang ating kalooban sa kalooban niya. Amen. Na tayo ay willing i-deny ang ating sarili upang magsimulang mamuhay ang Diyos sa atin. Dati tayo ang namuhay sa ating sarili, pero ngayon tayo po ay natuto ng mamuhay para sa Diyos. Si Jesus ang namuhay na nag-take over sa ating buhay. So number 1 ay comfort. Ang comfort po is when you come to Jesus for what He can give. Dito po nagsisimula ang pananampalataya. Sa John chapter 6 verse 26, ito ang sabi ni Jesus. Sabi niya, you are looking for me not because you saw the signs, but because you ate the loaves and were filled. Pumunta kayo sa akin dahil gusto niyong kumain at mabusog. Ibig sabihin, may dahilan bakit sila lumapit kay Lord. At lahat naman po tayo na lumapit sa Diyos ay may dahilan bakit tayo lumapit sa Kanya. Maaring tayo ay lumapit sa Diyos unang-una dahil pagod ka, gusto mong magkaroon ng kapahingahan. Pangalawa, broken ka, kaya gusto mong mabuo ulit. Or mayroon kang need. Dahil may need ka, gusto mong matugunan ang mga needs na yon, mga pangangailangan sa buhay. At yung iba, nagkaroon ng matinding problema, kaya gusto mong makalusot doon, gusto mong magtagumpay. Pero after na hindi ka na pagod, hindi ka na broken, natugunan ang iyong pangangailangan, nagtagumpay ka na sa problema, kadalasan ang mga tao ay hanggang doon lang ang kailang commitment. Kadalasan, lumapit lang sila kay Lord sa comfort. Doon lang. Pero sa comfort mga kapatid, o kaginhawaan, maaaring lahat ay nakakilala kay Lord dahil doon. Pero listen here, hindi ito ang lugar o hindi ito yung zone natin para tayo ay magiging matured. Amen. Kapag ang pananampalataya mo ay nakasentro lang sa comfort, usually ang ating Diyos, our God, ay God lang siya na nagpo-provide pero hindi talaga siya yung Lord natin. Kapag sa comfort ka, yung worship mo ay conditional at ang iyong obedience ay optional. Ang iyong worship ay may kondisyon. At ang iyong pagsunod ay pili. Kaya po sa comfort mga kapatid, hindi po dyan lumilitaw ang commitment. Kaya po ang mga tao po sa zone na to, sa comfort zone na to, ay hindi pa sila
mga committed na mga Kristiyano. At dahil ayaw ni Lord na manatili ka sa lugar na yan, sa shallow o mababaw na lugar, gusto ni Lord na mag-grow ka, rooted ka sa Kanya, dadaan tayo sa susunod na stage. Ito yung confrontation or conflict. So pangalawa, ito yung conflict. Sa conflict ay i-reveal ni Lord kung ano ang nasa puso natin. May expose talaga kung ano ang nasa puso mo. Sa stage na to, dito marami ang makapag-isip. At marami dito sa stage na to, kapag may conflict na, marami na ang magre-react. Pero expected na yon kapag Kristiyano ka. Expected na rin yon ni Jesus. Sa John chapter 5, sa Gospel ng John, lalo na sa chapter 5, si Jesus maraming ginawa. Isa na dito, nagpakain po siya ng 5,000 na mga tao, lalaki. Hindi pa kasama doon yung mga bata at mga babae. So, more than 10,000 ang pinakain ni Jesus. So, tuwang-tuwa ang mga tao dahil pinakain sila. And then, pagdating sa chapter 6, hindi pa nagsawa. Tingnan natin sa chapter 6, verse 1. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa may mga sakit. Ayan, gumaling. Sinundan si Jesus. Amen. Pero tingnan po natin ang verse 53. Dahil lumalim po ang mga sinasabi, ang mga turo ni Jesus. Dito na, may conflict na. Verse 53. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkaroon ng buhay. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Grabe. Kaya po, pagdating po sa verse 60, sabi ng mga disciple, sabi nila, this is a hard teaching. Who can accept it? Malalim. Mabigat na klaseng turo. Sino ang makatanggap niyan? Pagdating sa verse 61, nabasa ni Jesus ang kailang mga isip. Yung bulong-bulungan nila, kahit bulong-bulungan, rinig ni Jesus. Kaya nga sabi niya sa verse 61, kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya ang nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinasabi ko? Ayan. Maaring ang tanong sa iyo ngayon din ay, hindi mo ba matanggap ang mga sinasabi? Kasi sa relationship natin kay Lord, katulad ng mag-asawa yan, sa comfort o yung honeymoon period, idadaan ka papunta sa conflict. Dahil sa conflict, darating talaga yan kapag una, tinatamaan ng salita ang ating lifestyle, hinahamon at na-expose ang ating inaasahan na idol. Pangatlo, kapag nalantad, kino-confront ang ating pride or kayabangan. Doon lalantad yun kapag may conflict. At dito rin po, kailangan nating maintindihan mga kapatid, na part ng journey mo ang conflict. Hindi ibig sabihin na kapag may conflict o kino-confront ka ng salita ng Diyos, ay rejection o nire-reject ka na ng Panginoon. No, rejection. Ang conflict ay hindi rejection. Ito lang ay mayroong nire-reveal si Lord sa iyo. Hindi siya rejection. Conflict is not a rejection. Mayroon lang nire-reveal ang Diyos sa atin. So, hindi ka nire-reject ng Diyos. Ipinapahayag lang. Nire-reveal. Ipinapakita lang ng Diyos kung mayroon bang kailangang mabago o ma-realign sa buhay po natin. Amen?
Kasi mga kapatid, once na hindi mo matanggap ang turo, hindi ka ma-realign. Mananatili kang tabingi. Tama? Kaya the moment na mayroong conflict, mayroon siyang ipinapahayag, mayroon siyang ipinapakita. At ang pagpapakita na to, ang revelation na to ay nag-i-invite ito ng change. Yung iba kasi hindi nakakaintindi. Instead na magbago, nag-back out. Dapat kung may pinapahayag sa'yo si Lord, tanggapin mo kasi ang revelation nag-i-invite yan ng change sa buhay po natin. Amen. Usually kasi kapag rejection, di ba, kina-cut off ang communication, pinuputol ang relationship, tama? Pero kapag revelation, pinapahayag, ipinapakita na, ito pala ang kailangan kong gawin, ito pala ang kailangan kong ayusin, ito pala ang kailangan kong isuko, tama? Ito pala ang kailangan kong i-align. Amen. Hindi dahil ayaw ng Diyos sa'yo, kaya ka kinukonfront. Kinukonfront ka, at mayroong conflict, may conflict, may kiskisan para magkaroon ng correction. Amen. Kasi once na na-correct, ang susunod yan, growth. So, una, gusto ni Lord na mag-grow ka, kaya idadaan ka sa conflict. Amen. Pangalawa, sa correction. Correction din, or conflict, sa correction is a proof of sonship. Ano ibig sabihin? Pray ba yun na kinukorek ka ng Diyos dahil anak ka niya? Sino dito ang tumanggap na kay Lord? Ang sabi ng Bible, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? So dahil anak ka niya, pag mamay-ari ka ng tatay mo, He owns you. That's why He protects you. Tama? At part ng protection ay idinidisiplina ka. Amen. So ang correction ay prove ba lang ito na ikaw ay anak ng Diyos. Hebrews chapter 12 verse 5 to 6, sabi niya, baka nakalimutan ninyo. Sabi mo siyang katabi, huwag mong kalimutan. Kaya nga sabi niya dito sa verse 5, baka nakalimutan ninyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, na anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Yung iba kasi kapag sinasaway ng hinaan ng loob, marupok kasi. Kailangan matibay ka. Amen. Now, verse 6. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. So, dahil mahal ka ng Diyos, kapag mayroong hindi tama, ikukorek niya. Yun po ang conflict. Amen? So makikita po natin, ang conflict pala ay diagnostic tool ng Diyos. Ulitin ko, ang conflict ay diagnostic tool ng Diyos. Ida-diagnose para malaman kung obedient ka ba talaga. Malalaman din, marireveal din, maihayag din kung sino talaga yung inaasahan mo, sino yung Lord sa buhay mo. May Diyos ka ba talaga? Wala pa. Kaya dumadaan ka sa conflict. Diagnostic tool ito ng Diyos. Kaya makikita mo yung mga tao, makikita mo yung response ng tao doon sa conflict. Makikita mo doon kung may Diyos pa ba yan o gaano siya katatag sa kanyang pananampalataya. Siya ba ay nag-aalala? O hindi makabangon-bangon, hindi makamove on sa mga nangyari kahapon? Kaya minsan dumadanas ka ng conflict. Yung marami kang tanong minsan. Pero ito po ay mayroong kapahayagan sa kabila nun. Amen? Kaya po, sa time ni Jesus, marami po ang mga listener na umalis sa Kanya. Hindi dahil pinaalis Niya, kundi nung ni-reveal ang puso nila, kung ano ang nasa puso nila. Aba, gusto lang pala ng mga tao na yon, sa comfort lang sila. Ayaw na nilang mag-grow, ayaw na nilang magbago.
Naulitin ko, hindi nangangahulugan na kapag may conflict ay iniwan ka ng Diyos o hindi rin ibig sabihin na marami ka ng mali sa buhay at hayaan ka na lang Diyon. Hindi rin ibig sabihin na ayaw na ng Diyos sa'yo kaya ka pinagpagalitan, kinoconfront o nagpa-power trip lang talaga si Lord para magkaroon kayo ng conflict. No! Madalas yan po ang interpretation ng flesh na pinabayaan na ata ako ni Lord. Iniwan niyata, nireject niyata ni Lord, inapakapakan ang aking pagkatao. No! Yan po ang interpretation ng flesh. Pero pag tingnan mo ang Bible, baliktad ang pattern. Na ano? Sa conflict mga kapatid, yan ang ginagamit ng Diyos para ma-expose ang mga nakatago doon sa comfort zone. Amen. Siyempre, may binigay sa'yo si Lord, masaya ka. Pero hindi pa naihayag kung ano nasa puso mo. Kaya dinadaan tayo doon sa conflict. Amen? Kapag walang conflict, tahimik ang mga idol sa loob. Hindi mo alam sa comfort zone, doon nakatago ang pride. Hindi mo mahalata. Hindi mahalantad na mayroon palang divided heart ang tao na yon. Pero kapag may conflict, maniwala ka kapatid, may expose yan. Amen? Kapag may conflict, lilitaw dyan kung kanino ka umaasa, sino pa yung Lord mo. Mahayag dyan kung ano ang mahalaga sa buhay mo, sino yung priority sa buhay mo. At makikita din kung ikaw ba ay susunod na o hanggang saan ang iyong pagsunod. Amen? Kaya mga kapatid, kapag ang conflict ay hindi ang rejection, diagnostic ng Diyos, mayroong inihayag para ikaw ay magamot. Amen. Amen. Hallelujah. Para kapag na-expose, pag naihayag, malaman, hindi pala, tabingi pa pala to. Ma-realign pa pala, kailangan mayroong realignment. Amen. Kaso lang mga kapatid, yung iba, hindi alam na sila itabingi. Yung iba naman, alam nilang tabingi. Pero dahil sa pride, panindigan nila habang buhay na tabingi. Ikaw ba? Payag ka ba na ang bahay mo? Titira ka ba sa isang bahay na kinakainan ng anay at tabingi? Inaayos mo nga yung bahay mo. Yung sarili mo pa kaya ang hindi mo kayang ayusin? Kaya nandyan po ang salita ng Diyos. Amen? Kaya kapag dumating ang salita ng Diyos sa buhay mo, tanggapin mo ng mayroong pagpakumbaba. Kasi kailanman hindi ma-realign ang taong hindi marunong tumanggap ng turo. Amen? Pero, yun nga, i-expect mo, dalahin ka ni Lord sa conflict. Amen? Lahat tayo doon. Amen? Lahat tayo dumadaan ng ganun. Ulitin ko, lahat tayo dumadaan sa ganun. Para makomfort ka, baka sabihin mo kasi, ako lang yata pinapatamaan ni pastor. Lahat tayo natatamaan. Lahat tayo dumadaan. Amen. So anong tamang response? Pasalamatan. Ikaw ba kakain ka lang ba lagi ng leche flan? Ayaw mo nang kumain ng mapait? Ayaw mo nang kumain ng papaitan? Ayaw mo nang kumain ng ampalaya? Gusto mo na lang lagi ay asukal na lang? Hindi. Di ba? Lahat ng klaseng na masasarap ay maganda sa kalusugan. Ganon din po sa ating buhay mga kapatid. Amen. Kaya kapag dumating ka sa conflict, ay alam mo na ngayon, mabantayan mo ang sarili mo. Ganito pala. Hindi yung parang nagulat ka. Ganon talaga. Kaya nga ilalatag natin ngayon ang malinaw, ang biblical na progression ng ating journey sa Panginoon. Amen. Another one, ang conflict po. Usually, ang conflict ay nagre-reveal ng tatlong bagay. Ano yun? Conflict reveals three critical things. Number one,
makikita kung sino ang Lord sa buhay natin. Yung ating lordship sa buhay. Sino ang sundin mo kapag masakit na? Madaling sundin si Jesus kapag lahat ay maayos at magaan. Pero what if sa panahon ng confrontation, pagsubok, at ikaw na ang nagsasacrifice? Dati si Lord ang nagsacrifice para sa'yo, pero what if dinadala ka ni Lord na ikaw naman ang magsakripisyo para sa Kanya? Diyan lalabas kung sino talaga ang Lord sa buhay mo. Amen? Ang lordship ay nasusubok, hindi doon sa pressure, nasusubok yan doon sa mga pressure moments, yung nape-pressure ka na. Hindi yan nasusubok yung lordship doon sa comfort zone. So, ang conflict, nagre-reveal ng tatlong critical na tatlong bagay. Una, yung lordship natin sa buhay. Pangalawa, mga kapatid, yung nire-reveal ang motivation natin sa buhay. Ano yun? Sa motivation ay may tanong, bakit ka ba talaga sumusunod kay Lord? Kasi ulitin ko, maraming sumusunod kay Lord dahil sa blessing, sa himala. Sumusunod dahil may proteksyon at mayroong mga material na mga benepisyo. Pero sa conflict, lumalabas dyan yung kung ano talaga yung nagmumotivate sa iyo. Sumusunod ka ba dahil sa benepisyo? O darating ka sa punto, Lord, ang dami ng benefits sa akin sa pagsunod ko sa iyo. Ngayon naman, Lord, ikaw naman ang maka-benefit sa buhay ko. Amen. Dahil nagsiserve ka na. Kaya dumadaan po tayo sa critical na stage. Amen. Kaya dumadaan tayo sa conflict. Kaya ilalagay natin sa screen ang tanong na to. Ano ang karaniwang reaksyon mo kapag may pagsubok? Ikaw ba ay susuko, magreklamo, o magtiwala? Yan. May conflict. Anong karaniwang reaksyon mo kapag mayroong pagsubok? Hindi naman pwede na, Lord, habang nagtitiwala ako ay nagrereklamo din sabay. Habang ako ay nagrereklamo, nagtitiwala din, and then minsan, Lord, susuko. You know? Kapag may conflict, kailangan may pasa po natin. Pangatlong bagay na ang conflict ay nag-reveal ng critical na bagay is yung una, yung lordship, yung pangalawa, yung ating motivation, at yung pangatlo, makikita ko yung ating maturity. Will you argue or will you surrender to God? Hindi po nasusukat ang maturity sa dami ng alam po natin. Nasusukat po ang maturity kapag tayo po ay meron ng complete surrender sa kalooban ng ating Panginoon. Alam mo kasi, yung word na surrender ay dalawang bagay sa taong, dalawang interpretation yan sa mundong ito. Una na interpretation sa mundong ito. Pag sinabing, oy, sumurrender ka, ibig sabihin nun, talo ka. Kaya, no retreat, no surrender. Huwag kang sumurrender. Pero alam mo kay Lord, baliktad. Once na sumurrender ka kay Lord, aba, doon ka na nanalo. Bakit? Mayroon siyang malaking magagawa sa buhay mo. Kaya tayo na tao, takot tayong sumurrender kay Lord kasi parang alipinin ako ni Lord, kakawawain ako ni Lord. Pero baliktad. Kung saan ka sumusurrender kay Lord, kung saan ka nagpapakumbaba, doon ka inaangat. Amen? Kaya huwag kang matakot sumurrender kay Lord. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Another one, kung ang conflict po ay hindi po yan hadlang sa buhay natin, it's not an obstacle, it is a mirror. Ang conflict ay salamin po yan sa pagkatao natin. Kung mayroon ba tayong gustong ayusin. Diba dito, kapag bago kayo pumunta sa worship, na mayroon kang salamin, yung iba nga, hindi pa kontento sa salamin sa bahay, may dala-dala pang maliliit na salamin sa bag. Laging chine-check ang mukha kasi kapag may dumi o mayroong hindi pantay na make-up ay kailangan maayos. Tama? Sa conflict, ganun din.
Amen? Salamin ito. Kaya instead na ang conflict ay takbuhan mo, embrace it. Learn from it. Amen? Huwag yung basagin mo yung salamin. Kundi, mahalin mo. Kasi doon po, kapag sa salamin, sa conflict, makikita mo, una, nakikita mo kung sino ang Lord mo. Pangalawa, nakikita mo kung bakit ka sumusunod. Ano bang dahilan ng lahat? At nakikita mo rin kung gaano ka nakatatag sa iyong pananampalataya. Kaya may conflict. Amen? Kaya pasalamatan mo kapag may conflict ka. Pasalamatan mo kapag nasasapol ka ng salita ng Diyos. Pasalamatan mo kapag tinatamaan ka. Amen? Yung iba kasi, yung salamin, yun yung inaatake, yun ang binabasag. Instead na ikaw ang sumurrender sa will ni Lord at ikaw ang magpabasag sa salita ng Diyos para maayos ka. Yun ang tamang response. Amen. Hallelujah. O, punta na tayo sa next stage ng journey ng isang mananampalataya. Ito yung communion. So, from comfort to conflict and then communion. So, communion ay staying with Jesus when it's hard. Staying with Jesus when living is easier. Sabi ni Jesus, kapag hindi nyo kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo ay hindi kayo karapat-dapat sa akin. Ako ang buhay. Tinuro niya ang exclusivity ng Lordship. Walang ibang Lord na makapagligtas sa iyo. Ako lang. At kailangan mong dumaan sa kanyang laman at saka sa kanyang dugo. Nung narinig ito ng marami, ng mga disciples, kasi marami sila maliban sa 12, naglayasan yung iba. Nung nakita ni Jesus na nag-alisan, sinabihan niya, kinonfront niya yung 12. Nung sabi niya, oh, kayo, lalayas din ba kayo? Sumagot si Pedro. John chapter 6 verse 67 to 68. Anong sabi doon? Sabi ni Pedro, Lord, to whom shall we go? Saan kami pupunta? Amen? Ang tawag doon, communion. Na-realize nila, saan ba kami pupunta kundi sa iyo lamang, Panginoon? Wala na. Manatili kami sa inyo, Lord. Kung ang iba ay nag-alisan, pero Lord, alam namin kayo ang author ng buhay. Wala nang iba. So, hindi lang to yung mayroon kang nakaranas ka ng emotional high o nakaroon ka ng answered prayer. But communion is choosing presence over preference. Ulitin ko. Communion is choosing presence over preference. Ang karaniwang iniisip ng tao kapag sinabing communion, iniisip nila, ang sarap-sarap ng worship. Naranasan ko ang anointing ni Lord. Meron ko akong emotional encounter. Sinagot ang aking mga panalangin. Ang tawag dyan, mga kapatid, yan yung preference. Preference-based faith. Ang problema sa preference-based faith ay kapag nawalaan na po yung pakiramdam. Minsan kasi si Lord hindi mo maramdaman Pero what if nawala yung pakiramdam? Iniisip ng iba, ay siguro wala na rin si Lord dyan. Preference. For example, sa mag-asawa, yung presence over preference. Halimbawa, sa mag-asawa, preference-based lang yung relationship. Siyempre, kapag sweet, ay okay to. Sweet. Kinikilig ako. Preference-based. Pero sa presence-based relationship, nanatili ka kahit minsan or madalas hindi kayo nagkakaunawaan. Amen? Sa presence-based, nanatili kayo sa isa't isa kahit minsan may conflict. Tama ba? Amen? So, ang communion po, mga kapatid, ay staying with Jesus kahit minsan may gusto si Lord na hindi swak sa gusto mo. But you choose His presence over sa preference. Ito yung mga moment na, Lord, hindi ako
Hindi ko gusto yung mga nangyayari, Panginoon. Lord, minsan hindi ko po maintindihan yung leader ko. Bakit, Lord, hindi ko maintindihan yung kilos mo sa akin. Hindi ito yung preference ko, Panginoon. Pero ganun pa man, Lord, I will stay with you. Yun yung communion. Amen? Ibig sabihin po, malalim na ang iyong relasyon sa Diyos. Sa stage na to, nakakaranas ka ng mga uncomfortable moments. Amen. Pero dahil kahit uncomfortable, pero dahil nagpasya ka, na ginawa mo na siyang Lord or Panginoon or Hari ng buhay mo, ikaw ay nanatili. You choose His presence over your preference. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng nakakaintindi, pumalakpak para sa Diyos. Hallelujah. Amen. John chapter 6 verse 67 to 68. Ang sabi dito, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Mapansin dito, sabi ni si Pedro kasi yung nagsabi dito. Hindi niya sinasabing, Lord, naintindihan po namin lahat, masaya kami sa turo mo, Panginoon. In fact, sabi ni Pedro, mabigat ito Pero makikita natin sa verse na yan, na sinasabi niya, Lord, saan kayo pupunta? Kundi sa iyo lang kami manatili. Mabigat man ang teaching, confrontational, yet we decide to stay. We decided to stay in your presence. Amen. Ang tawag diyan, totoong communion. Nanatili kayo sa isa't isa. Yung alam kasi natin ng communion, yung iinom ka ng red wine, kakain ka ng biscuit, may confession ka ng faith, pero ayaw mo ng demonstration ng power ni Lord sa buhay mo na mabago ka. Amen? Yun lang ang alam na kasi natin. Kakain din ng tinapay, iinom ng juice, communion daw yun. Pero yung commitment, marupok, hindi yun ang communion. Ang communion, katulad ng mga first Christian century, na kahit maraming problema, pero hindi nag-give up. Pinapakain sila sa leon, sinusunog ang kailang katawan. I-deny lang ang pangalan ni Jesus. Pero sila ay nanatili. Kasi naintindihan nila ang commitment. Naintindihan nila na, Lord, kung i-deny ka namin, saan namin hahanapin ang buhay na walang hanggan? Di ba sa inyo lang? Kaya may kanta nga wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi Panginoon, ikaw lamang, di ba't sa'yo ko lang matatagpuan. Yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Naintindihan nila na si Jesus namatay para sa kanila? Naintindihan nila yon. Pero meron silang commitment. Willing na rin silang mamatay para kay Lord. Communion. Amen? Oh, glory to God. Amen? Sa communion po, okay, sige, punta tayo sa next stage. Kasi hindi pa ito ang dulo. Nagsimula tayo sa comfort at dumaan ang bagyo, ang conflict. Pero katulad ng mag-asawa, katulad ng anumang klaseng relasyon, may mga conflict man dyan, pero inaayos. Pero sa relationship na to, hindi tayo ang nasunod para magpatuloy ang journey, kundi yung gusto ni Lord ang masunod para makapagpatuloy tayo sa journey na to. Amen. Kapag nalampasan natin yan, pupunta tayo sa intimacy, yung communion. At after nyan, dadalhin tayo ni Lord sa tunay na conversion. Sa pangatlo, conversion. Ito na yung si Lord na, yung kanyang lordship na ang magbabago sa buhay natin. Amen.
Ang conversion po ay hindi ito yung, oy, alam mo, yung tao niya na-convert yan. Galing sa kabilang simbahan, lumipat sa ganitong simbahan, na-convert. Hindi po yon ang tunay na conversion, mga kapatid. Ang tunay na conversion ay ganito. Luke chapter 9, verse 23. Sabi ni Jesus, deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Yan ang conversion. Sa conversion, real conversion or true conversion is not just believing that Jesus died for you, but it is dying to yourself for Him. Hindi lang to yung paniniwala na namatay si Jesus para sa akin. Pero ito yung tunay na conversion katulad ni Paul na siya rin ay mamatay sa kanyang sarili para kay Lord. Doon mo palang makikita ang tao ay mayroong tunay na conversion. Iba kasi ngayon palipat-lipat ng simbahan. Mula sa ganitong reliyon, pumunta sa ganitong reliyon. Simbahan. Walang nagbabago. Kapag pagdating ng conflict, reklamador pa rin. Walang pagbabago. Ang tunay na journey ng Christianity, dadalhin ka sa real conversion. Na ano? It is dying to yourself for Jesus. It is dying to yourself for Him. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Luke chapter 9 verse 23. Sinabi niya sa lahat, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, kailangan niyang talikdan ang sarili. Imaginein mo yun, yung talikuran mo yung sarili mo. Buhatin ang kanyang cross araw-araw at sumunod sa akin. Amen? So hindi lang po ito change of belief. It is a change of ownership. Yan ang tunay na conversion. Kung dati, ikaw ang nagmamay-ari sa buhay mo, ngayon naintindihan mo na mayroon nang nagmamay-ari sa buhay mo. Amen. That's why ang question is not what you own, but who owns you now. Amen. Kung dati, ako ang nagmamay-ari sa aking desisyon, pagmamay-ari ko ang katawan na to. Pero ngayon nakita mo, binili na pala ako ni Lord. Siya na pala ang nagmamay-ari sa akin. Amen? Dati, may tao ka, pero ngayon, kaninong tao ka? Di ba ngayon may mga tao-tao ang mga politiko? Kaninong tao ka? Pero kung tinanggap mo si Lord, hindi ka na nagmamay-ari sa sarili mo, kundi pagmamay-ari ka na ng Diyos. Kaya ang tawag doon, siya na ang hari sa buhay mo. Yung owner ng universe, ang siya ring owner ng buhay mo. Amen? Alam mo, kapag ganyan kasi na klaseng paniniwala at revelation sa buhay mo, madali kang mabago, kapatid. Ma-identify mo kung sino ang hari ng buhay mo. Yung iba kasi, sila pa rin ang hari. Kaya hari-harian ang dating. Feeling ikaw pa rin yung hari. Kaya hindi po ma-realign kasi instead na tanggapin mo ang turo, defensive ka. Depensahan mo yung pride mo, didepensahan mo yung nakatago na bagay na kailangang maihayag sa liwanag. Kapatid, huwag mong itago yan. I-expose mo yan upang magamot ka, upang ma-realign ka. Amen? Pero para magamot, para mangyari yan, kailangan maintindihan mo na hindi ikaw ang hari sa buhay mo dahil Kristiyano ka na. May hari na sa buhay mo, si Jesus. Amen. Huwag mong depensahan yung pagiging katamaran mo. Huwag mong depensahan yung pagiging mainitin ng ulo mo. Huwag mong depensahan yung bagay na kung saan nakukonfront ka. Huwag mong itago. Pag ikaw ang hari, ay itatago mo yan. Ikaw ang maghari-hari. Pero kapag nakita mo si Lord na palang hari, Lord, it's not my will, but your will be done. Hindi na ako, Lord, kundi ikaw na. Amen po ba? Amen? Kaya makikita po natin ito doon sa buhay ni Apostle Paul. Si Apostle Paul,
Siya yung may malawak na credentials na mayroong pwedeng maipagmalaki. Ang dami niyang pwedeng maipagmalaki. Matitindi ang kanyang titulo na pwede niyang maipagmalaki. Tustusin, sino kayo para turuan ako? Ganito na ang aking nalalaman. Pero nung na-encounter niya si Jesus, nagbago po ang buhay niya. Parang being nakadepende sa kanyang mga nalalaman, ibinaba niya ang kanyang yabang at nagpaturo sa lordship ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 20, no? Ang sabi niya, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Yan po ang hitsura ng taong mayroong encounter na kay Jesus. Mayroong tunay na conversion. Amen. So ang tao, kapag may tunay na conversion, makikita mo sa kanya ang repentance, makikita mo sa kanya ang pagsunod na walang struggle, makikita mo sa kanya ang bunga ng banal na espiritu, at makikita mo sa kanya ang perseverance. Nagpapatuloy sa Diyos, nananatili kay Jesus. Amen. Hindi mo lang nalaman na ikaw ay ligtas na, kundi mayroon kang intensyon na magbago para kay Lord. Amen? Ang pagbabago mo ay hindi na para ka sa tao o kaya nagbabago ka para sa sarili mo. Well, may benepisyo yun. Pero ang motivation mo, Lord, nagbabago ako para sa inyo. Kung dati nagbabago ako dahil mahal kita, nagbabago ako para ang aking sarili ay mapaganda, maganda, pero iangat natin ang ating commitment. Nagbabago ako, Lord, dahil para sa iyo. Yan ang tunay na conversion, mga kapatid. Amen. Kaya ang conversion ay hindi lang po yan basta paniniwala o pag-amin na si Jesus ang Lord sa buhay mo. Siya ang tagapagligtas sa buhay mo. Kundi isa siyang nagbabago sa buhay mo, apektado ang iyong puso, ang iyong isipan. Hallelujah. Amen. Oh, glory to God. Amen. Hallelujah. So, bago po tayo magpatapos, konting review lang. Sa comfort, tayo ay invited ni Jesus para sumampalataya sa Kanya. Sa conflict at saka sa conversion, tayo ay tinatransform niya. At ang transformation na to, mga kapatid, makinig mabuti. Ang transformation na to ay mayroong tinatarget. Mayroon itong direksyon. Anong direksyon? Na ang lahat ng ating transformation ay ang direksyon papunta sa image, makonform sa image ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, kaya ipinapasa natin ang conflict. Kaya tayo inanatili kay Lord. Hallelujah. At nakita na ang ating commitment para kay Lord. Faithful tayo kasi gusto natin makonform ang ating image doon sa image ni Lord sa buhay po natin. Amen? Romans chapter 8 verse 29. For whom He foreknew, He also preordained to be conformed to the image of His Son. Nakita niyo yung word conform to the image of His Son? Amen? Lahat ng klaseng transformation natin ngayon, ang pagbabago, ay may tinatarget, tinutumbok na magiging katulad tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Pero ang verse 29, may pinanggalingan yan doon sa verse 28. Ano yung sa verse 28? For we know that in all things God works together for good to those who love God. So sa lahat ng stages ng ating buhay, kasama yun sa all things. Ano yung all things na yun? Yung all things na to, yung conflict, yung comfort, yung communion, conversion, lahat na to ay papunta sa direksyon na papunta sa image, makonform tayo, hallelujah, sa ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya kailangan natin may ipasa ang conflict. At magkaroon tayo ng devotion kay Lord, devoted life. Mapunta tayo sa communion na kung saan manatili tayo sa Kanya at willing magpa-convert, willing magpa-transform from the inside out. Amen. Kasi mayroon itong direksyon ng ating buhay makonform sa image
ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya bago pa ako magtapos, meron akong tanong, nasaan ka sa journey mo ngayon? Anong stage ang iniiwasan mo? Ikaw ba ay nasa comfort zone ba lang? Ikaw ba ay nasa conflict zone? Ikaw ba ay, ang buhay mo ay nasa communion or ikaw ay naranasan mo na ang tunay na conversion ng buhay? Anong stage ang iniiwasan mo din? Iniiwasan mo ba ang conflict? Iniiwasan mo ba ang manatili kay Lord o iniiwasan mo yung tunay na conversion? Kapatid, ngayong araw ay declare sa buhay mo na yung blueprint ng ating journey, ng ating pananampalataya sa Kanya, ay maganap sa buhay natin. Amen? Amen. Glory to God. Hindi lang tayo isang tao na nagbago ang ating image, nagumanda ang ating image, kundi ang ating image ay makonform sa image ng ating Panginoon. Yung nawala na image sa Garden of Eden ay maibalik ang image dahil kay Jesus na nagtubos sa buhay po natin. Ngunit merong isang desisyon na kailangan wag huminto na tayo ay komportable lang sa mga pagpapala ni Lord, kundi hayaan natin na kapag tayo ay tinuruan, ikinurik, ay willing nating i-accept at magpakumbaba na, Lord, change me. And I want to be, Lord, hallelujah, susunod, hallelujah, sa gusto mo sa buhay ko. Hallelujah. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Hallelujah, glory to God. Tayo po ay yumuko. Ipikit po ang ating mga mata sa Panginoon. Hallelujah, Lord, dalhin mo kami sa isang tunay na conversion, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoong Hesus. Salamat po sa inyong salita na hindi lamang po kami tagapakinig at hindi lang po kami basta-basta kinikilig ng mensahe ngayon. Kundi Lord, kami ay iyong ginising. Salamat Lord dahil hindi mo kami iniiwanan na manatili doon sa comfort zone ng aming buhay. Kundi Lord, sa biyaya at grasya mo Lord, hallelujah, kami ay iyong dinadala sa katotohanan. Lord, inaamin po namin na maraming beses lumapit kami sa inyo dahil kung ano lang po ang aming matanggap sa inyo. Dahil meron kaming matanggap na bigay mo, Panginoon. Hindi dahil kung sino ka sa buhay namin, Lord. Lumalapit lang po kami dahil sa blessings, dahil sa sagot ng aming panalangin, dahil sa comfort, dahil sa ginahawa. Pero ngayong araw, Panginoon, hinihiling namin na alisin mo ang faith na nakasintro, Lord, sa comfort, Panginoon God. Panginoong Hesus, hallelujah, right now, Lord God, kapag kami mo po ay dumaan sa conflict, turuan mo kami na tanggapin ng buong puso ang iyong pagtutuwid sa aming buhay. Na walang pagrereklamo, Lord, kundi makitaan ng pag-amin na mayroong pagpakumbaba, Panginoon. Huwag mo po, Panginoon, na kaming hayaan, hallelujah, na ang aming interpretation sa confrontation, Panginoon, ay isang rejection, Panginoon. Kundi, Lord, bigyan mo kami ng pusong marunong tumanggap sa mga correction sa buhay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa conflict ay hindi ito tanda na kami ay yung iniwan, kundi tanda ito na kami ay yung mga anak, Panginoon. Patunay na mahal mo kami. Salamat, Lord, sa iyong pagtutuwid sa aming buhay. Hallelujah. Panginoong Hesus, salamat, Lord. Tulungan niyo po kami na sa mga sandali na kami po ay nahihirapan na sumunod. Kapag hindi namin, Lord, maintindihan ang iyong ginagawa. Kapag mas madali, Lord, yung feeling na aalis kami kaysa manatili sa inyo, Panginoon, turuan mo po kami na piliin ang tunay na pagsunod, ang patunay na pananatili. At Lord God, naunawaan po namin ngayon ang tunay na kahulugan ng communion. Na hindi lang ito, Lord, basta pag-confess ng aming pananampalataya. Hindi lang ito, Lord, yung pag-inom ng alak at pagkain ng tinapay. Lord, turuan mo kami na sundin ang katulad ng sabi ni Apostle Peter na, Lord, kanino ba kami pupunta? Eh, nasa iyo naman, Lord, yung buhay. Dalahin niyo po kami
Panginoon, sa isang journey na kung saan wala na kaming ibang aasahan at kakapitan kundi kayo lamang, Panginoon. Hindi man komportable, Lord, hallelujah, hindi man minsan masarap, kundi Lord, dahil ikaw, Panginoon, ang hinahayaan namin na magiging Panginoon sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa araw na to. Pagpalain niyo po, Lord, ang aking mga kapatid na nakikinig. Salamat, Lord, sa realignment ng aming mga buhay. Ngayong araw, Lord, kusa po namin sinusuko ang aming mga sarili na hindi na kami ang hari, kundi kayo na po ang hari, Panginoon. Hindi na po mangibabaw ang pride, kundi Lord, hallelujah, kayo na po, Panginoon o God, ang masunod sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon o God, Lord. Salamat sa anointing. Salamat, Holy Spirit, sa paghipo mo sa mga puso na narito, Panginoon. Naniwala ako, Panginoon, na kahit mga bata, kahit matatagal na sa simbahang ito o mga baguhan man, naniwala ako, Panginoon, kinakausap mo ang bawat isa at pinapalalim mo ang aming ugat upang pagdating ng mga challenges, Lord, mananatili ang iyong mga anak na nakatayo, nagpapatuloy, sumasamba, hallelujah, at nagpupuri. Salamat, Panginoon, sa araw na to. I-bless mo lahat ng aking mga kapatid saan man sila naroon, Panginoon o Diyos, sa mundong ito, Panginoon. I-bless mo ang church na to. Pagpalain niyo po, Lord, ang aming project na magkaroon ng church building. Hipuin mo niyo, Panginoon o God, hallelujah. Hallelujah, ang inyong mga anak. Pagpalain mo sila upang sa ganun, Lord, sama-sama kami mag-contribute, Panginoon. Hallelujah, upang may sikatuparan, Panginoon o God, ang project na to, Lord, habang kami ay nabubuhay. Salamat po sa araw na to, dakilain at purihin ka. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabing, Amen and Amen. Hallelujah. Magkikita-kita po tayo sa susunod na linggo, mga kapatid. Shalom.